Halatang halata naman eh, nung binanggit na si Speaker, nung binanggit na si Saldico, Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. ayun, Pinutol na. reorganization. Oh, yes. Tinanggal yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Ngayon, ang dinidiktik na naman, mga kontratista, di ba sinasabi ko, August 18 pa po namin sinabi yan. Noong nag-press con po kami, Opo. na may kasabihang it takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Bukod sa kontraktor, andyan yung congressman, Yeah. andyan yung DPWH. At pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes. Oh, bakit noon ay wala kayong ledger? Noon po, walang congressman na nakikialam, DPWH lang. At pag ginadjaryo namin, pinadjaryo namin, natatakot kay Digong. Na ngayon, attorney, pati mga bata ngayon nagre-react na dun sa nangyayaring hearing. Paano naman talaga? Ang ganda-ganda na ng takbo sa Senado. Opo. Bakit parang ginugulo na? Bumabalik na naman sa contractors. Pati yung mga DPWH, yun, yung mga district engineer lang. Oo. Kawawa naman. Tingin ko, excited lang Hindi, sila. natatawa ko sa pagbumuka nitong si Luistro eh. Akala mo, ganun siya. Akala niya, nakakaisa na siya. Hindi niya alam eh. Mali yung ginagawa niya. O, di ba? Hindi pwede po yung style na yon. Sapagkat yan ay resource persons. Kaya namimiss ka ng mga tao dahil dyan sa pagkokorek mo dun sa maling nangyayari. Ngayon, ang ginagawa naman nila, eto pa, isang King Koy. O, di ba? Ano? Ano po yun? Bakit, ito, natatawa ako bakit ayaw nilang ipursu yung lead ng sinasabi ni Diskaya, ni Curly at ni Sara Diskaya? Bakit nga ba? Yung sinasabing napipilitan lang sila, biktima sila. Yung mga binabigit ng mga congressmen, bakit ayaw nyong pagpaliwanagin? Correct. Mga miyembro nyo yan eh. O sinasabi nila, dinideny nga, syempre, di-deny. Pambihira naman kayo, para naman tayong pinanganak kahapon eh. Ala ka naman aminin. Okay, tama. Kayo talaga, oo. Hindi pwede yan. Ipurso nyo. Binibigyan na kayo ng impormasyon ang pinipitpit nyo yung nagbibigay ng impormasyon. Inimbitan nyo yun. Opo. Imbitasyon yun, resource person. Binigyan kayo ng impormasyon. Sasabihin nyo, ay, mali yung impormasyon mo. Ba't inimbita mo? Kayo naman, ayan na naman kayo. Kaya siran-sira talaga ang image ng mababang kapulungan, lalo na pag yung mga usual suspects. Nawala na naman, sir. Wala na ba iba? Nawala na si Caraps. May pumalit naman. Si Terry Ridon. Si Bambolias, di ba? Hindi, pareho kami niyan eh. Parang may Bambolias sa mukha. Uy, grabe naman. Wala naman. Bilog na bilog. Pareho kami niyan. Kaibigan ko yan eh. Okay. Oo. Kayo naman, napilit at dinidikit sa mga Duterte yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero Terry, I know where you're coming from kasi tinanggal yan eh. Nung panahon ni Duterte. Official yan eh. Nung panahon ni Duterte. Pero kung may galit ka, huwag mo namang gamitin yung platform mo. House Committee on Accounts Chair. Pambihira naman eh. Huwag naman ganon. Tama. Let us not do that to the House. Yung i-preserve natin yung natitirang kredibilidad ng House of Representatives. Nakakatakot na ngayon, attorney. Pati mga bata ngayon nagre-react na dun sa nangyayaring hearing. Paano naman talaga? Ang ganda-ganda na ng takbo sa Senado. Halatang halata naman eh. Nung binanggit na si Speaker, nung binanggit na si Saldico, ayun. Pinutol na. Reorganization. Oh, yes. Tinanggal yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Ngayon, ang dinidiktik na naman, mga kontratista, di ba sinasabi ko, August 18 pa po namin sinabi yan. Noong nag-press con po kami, na may kasabihang it takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Bukod sa kontraktor, andyan yung congressman, andyan yung DPWH. At pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes po. Bakit noon ay wala kayong ledger? Noon po, walang congressman na nakikialam, DPWH lang. At pag ginadjaryo namin, pinadjaryo namin,
natatakot kay Digong. Ngayon, wala nang natatakot. Wala na. Grabe na ngayon. Wala nang natatakot, di ba? Yung sinabi natin noong isang araw, yung NEP, hindi si Willie NEP, ha? Patay na yun, eh. Opo. Yung National Expenditure Program, dapat yan purely executive because there is a separation of powers. Ayun. Pag yan ay tinransmit ng DBM, na Department of Budget and Management, sa House, doon lang magkakaroon dapat ng input ang mga members ng House of Representatives Opo. in the discharge of their functions as the guardians of public funds. In Yun lang. fact, minsan nga yung NEP, ito yung gusto. Halimbawa, 100% ang gusto nung Pangulo, ginagawa, 70% na lang yan, magtipid tayo. Ayun. Eto hindi eh. Ngayon, at sinabi na ng mga sources na dating kongresista o nandun pa sa kongreso, yung mga kasamahan nila, ginagawa pa lang yung NEP, nakikialam na. Ito, dagdag mo to ha, dagdag mo to. Yun namang executive branch, yung DBM, para lamang pagdating sa House ay mabilis ma-approve kasi pag hindi mo pinagbigyan yung mga kongresista, pahihirapan ka niyan. Sige, lagay na natin. Basta pagdating sa committee mo, approved yung budget na yan, napipilitan din. Puro blackmail eh. Di ba? Grabe pala. Ngayong may mga nasasangkot na mga members ng legislature, both sa Senado at sa House, Opo. bakit parang ginugulo na? Bumabalik na naman sa contractors. Ayun na. Pati yung mga DPWH, ayun, yung mga district engineer lang. Opo, kawawa naman. Lahat, di ba sinabi na nga, from district engineer, pataas, pababa, di ba? Lahat may cut. Ngayon, ito, nakakatawa ha. Ito na naman, nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Alam nyo, Judgmental na. hindi, ganito, hindi lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, not only pertains to public officials. Hindi po kasama dyan ang private. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po. Eto po Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, ito lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayun. In this case, nag-a-apply. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to eh. Dati, ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty. Hindi sila ang pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang projects. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba may sinasabi na nga mga insertion? Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista
Ha? Opo. At number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganon ang nature ng testimonya. Ayun. Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Wala sa batas. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Opo. Wala pong nakalagay. At Mr. Justice Secretary, baka hindi nyo po alam ha. Baka lang naman hindi nyo alam. Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Meron po tayong isa pang batas. Yung Presidential Decree 749. Ito ay iginawad noong panahon ni Pangulong Marcos under the rule-making powers of the President. Ha? Na naglalayon na bigyan ng immunity yung mga tinatawag na whistleblowers. Matagal na ito. Eto, tingnan natin yung pizza. Yung latest 1975 pa. Ala. Kasi noon pong under the 1973 Constitution, Opo. meron pong tinatawag na Amendment number 6. Number 6. Ano po yung Amendment number 6? Yan po kasi noon, ang form of government natin ay modified parliamentary system. Tayo ay mayroong siyempre ng parliament. Yes. Ang mga gabinete ay galing sa members of parliament. So therefore, dapat ikaw ay elected member muna ng parliament bago ka maging miyembro ng gabinete. Hindi katulad ngayon, puro appointed, di ba? May mga elected, pero kailangan umalis sila sa kanilang mga pwesto, katulad ni John Vic Remulla o kaya ni Boyeng Remulla, di ba? Gobernador, congressman, umalis sila. Opo. May presidente rin. Ngunit ang head of government, ang may kapangyarihan na mag-appoint ay ang prime minister. Oo, so may president and prime minister. Baliktad pala. May prime minister at may president. Ang head of government ay ang presidente. Ang tunay na may power ay ang presidente under the 73 Constitution. May prime minister. There was a time that Marcos Sr. was both the president and the prime minister. Noong 80s na, ginawang prime minister si Cesar Virata. Pero ang prime minister noon ay figurehead lamang. Ang kapangyarihan ay sa presidente. Nagpasa po ang legislature ng amendment to the Constitution, yung tinatawag na Amendment number 6, giving the President lawmaking powers. Ibig sabihin, binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na gumawa ng batas by presidential decree. Ayun. Yan. So, dalawa po ang gumagawa ng batas noong panahon na yon. Noong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo. Ang Batasang Pambansa at ang Pangulo. So, may mga batas po. Katulad ng ating extradition law, yung 1069, PD 1069, yun po ay presidential decree. Ayun. Ang katuwiran nila, mas mabilis kung pwedeng gumawa ng batas ang presidente. Ayun. At siyempre, sinong question kung gusto ni Marcos Sr. na magkaroon ng Amendment 6, papalag ba? No one. Yung bata, wala dictatorial noon eh. I mean, I do not mean that in any pejorative sense, but as a fact, medyo dictatorial po Ang dating. ang Pangulo noon na si Pangulong Marcos Sr. Okay. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Joe Topacio. Pagkatapos ng mga commercials, infomercial, advertorials, sa patulang sa palalahan po ay just in news, flash breaking news, may ating sumamit kasi at kung ano na makatsurba nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba!